Talakayin muna natin kung ano yung mensahe ni Bangag dito sa araw ng anibersaryo, okay, o Rizal Day. Sabi na naman ng kanyang kadyutahan, okay, I joined the entire Filipino nation in commemorating Rizal Day to honor the hero whose legacy continues to inspire generations. Galing ng sulat-sulat, di ba? Since his ultimate sacrifice in 1896, Dr. Jose Rizal's vision of a just and forward-thinking, ang kay Bangag ay unjust and backward-thinking. Ayan, okay? So forward-thinking society is no less alive today than it was more than a century ago, was to remember his noble works and honorable life. Bangag is Polboronic life. Let us take to the heart his words and ideals that awakened the consciousness of our forebears and steered on national movement for freedom. Wala pong freedom sa Pilipinas dahil lahat ay sinisikil sa panahon ngayon. Kaya itong mga sulat-sulat ni Bangag Jr., na hindi naman siya nagsulat nito, ang writer niyang mga bangag din, ito ay show lamang. Ito ay pakitang tao lamang, pero sa katotohanan ay uubusin nila ang kaba ng bayan, hindi lang sa araw o pag-commemorate kay Rizal, kundi every second. Okay? Every second ninanakaw ang pera ng bayan. Ang sabi ni Bangag, I call on my fellow Filipinos to look back in pride and embody all the things he cherished, love of country. Wala ka nito, Bangag. Dahil dinidestroy mo, ikaw ang tunay na destabilizer ng bansa. Sabi pa niya, dedication to the truth. Wala puro kasinungalingan dahil ang pagiging bangag mo, hindi mo pwedeng ihalin tulad kay Rizal. Hindi mo pwedeng buhayin ang ginawa ni Rizal na ang kanyang dedikasyon ay para sa katotohanan dahil ikaw hanggang ngayon hindi ka pa nagpapadrug test kahit na ikaw ay kitang-kita naman at ipinakita ko na dito ang iyong pagiging authenticated bangag. Sabi pa niya, yun, dedication to the truth and commitment to the betterment of our people. Mga kababayan, maniniwala ba kayo na ang misyon ni Bangag or ang nais ni Bangag ay betterment o kaigihan, kabutihan ng inyong buhay o ng bawat mamamayan? Of course, false, fraud, kasinungalingan dahil sila po ay ang mafia, kartel, leader ng sindikato, kidnapping, smuggling, polboronic, alam nyo yan. Kaya itong mga sulat-sulat na ito, lahat ito ay kadyutahan. Sabi niya, truly, it is true, Dr. Rizal works, that one can realize that true change can begin with us. Okay, walang magbabago sa Pilipinas dahil hindi mo ginagawa, dahil ang ginagawa nyo, pagbabagong talamak ng pagnanakaw. Yan ang katotohanan. Sabi pa niya, especially when we stand firm on the issues that we face today. Stand firm, nagsistand kayo ng firm sa pag-suppress, pag-oppress sa mga vloggers, sa mga ordinaryong tao, sa mga kritiko, para takutin ninyo, para hindi isiwalat ang inyong pagnanakaw, pangbabangag. At takutin ninyo, para hindi isiwalat ang inyong pagnanakaw, pangbabangag. At alam nyo na yan mga palangga dahil master nyo na yan. Sabi ba niya, let us be bold enough to be catalyst of change and hold on the belief that each of us can contribute to the beloved Philippines that stand on the pillars of solidarity and progress. Julul! Solidarity and progress? Ang pagtira nyo kay Sara Duterte, ang pag-hire nyo ng assassin sa akin, kay Harry Roque at sa iba pa, kay Rodriguez, kay Glenn Chong o kung sino pa ang gusto nyong ipagorgor, yan ba ay solidarity at progress? Kasi nungalingan na naman. Ang nagsulat dito, syempre ay Bangag din at binasa lang naman ito ni Bangag. Alam naman natin yan. Sabi niya, whether in service to our communities in the pursuit of knowledge or in uplifting the marginalized, let us make decisions that will echo his resolve. May we rise as nation over unyielding in our shared quest for a brighter and stronger bagong Pilipinas. Bagong polboronic na Pilipinas, sabi that we can be
proud of. I wish everyone a solemn observance. Mabuhay si Dr. Jose Rizal. Alam nyo, ito ay lagi na lang ginagamit si Rizal. Namatay na lang yung tao hanggang ngayon na hindi pa rin nakakatakas sa kahirapan o kadyutahan ang ating inang bayan, mga palangga. So ito ay sabi ko pambabastos kay Rizal. Bakit kamo? Paanong ang isa sa mga mensahe ni Dr. Rizal, mga kababayan, okay? Okay. Oops, wala kayo Ba't wala yung mga alindog ninyo? Asa yung book natin? Okay? Where is it? Okay? So isa sa mga ito yung libro ni Rizal, di ba? Yan, No Limit ang Here. Basahin nyo yan mga high school dyan. Di ba? Ang isa sa mga mensahe ni Dr. Jose Rizal, dahil Jose Rizal, Rizal Day ngayon, di ba? Ang pagmamahal sa bayan. Paano i-echo ni Bangag yung ginawang kabutihan ni Rizal na sinasabi ni Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan kung mismo siya ay leader ng pagiging addictus benedictus. Itinuro ni Rizal na mag-aral ang mga bata dahil ang mga kabataan ay mayroong malaking role sa lipunan. Ngayon, tignan mo, ang krimen. Taas, ang mga bata ginagahasa ng mga bata din dahil mga sabog sila. Asan ang aral ni Rizal dito? Na pagmamahal sa bayan. Mamaya dadako tayo sa budget na yan. Kadyutahan na yan na palabas lamang yan. Kaya nga sabi ko, binastos ni Bangag at ng kanyang mga alipores si Dr. Jose Rizal. Tinuturo yan sa atin, sinasama yan sa ating curriculum. Diba? Diba sa ating curriculum, mga kababayan, high school, even college, diba? College, yes. Okay, college or I don't know, sa elementary ngayon, baka nagbago na tinuturo na ba sa inyo si Rizal? Yes. Yeah, tinuturo yan. Ngayon, ano sinasabi niyo si Rizal? Mag-aral kayong mabuti. Mag-aral, maging masipag para sa kinabukasan ng Pilipinas. At wag maging traidor. Pero patuloy na naging traidor ang gobyernong ito. Kaya nga dito sa dito sa librong ito, mga kababayan, ano ba ang nakasulat dito? Binatikos ni Rizal, dito, nabasa ko to, binatikos ni Rizal ang lahat ng mga kadyutahan, ang mga katiwalian, pagnanakaw, pang-aabuso, katulad ng ginagawa ng Marcos Jr., pananakop ng Espanya, ng mga Espanyol, di ba? At ano ba yung mga nakasulat dito? Napakadami at ang pagpapahalaga o pagmamalasakit sa taong bayan. Isinabuhay ba ni Bangag yan? Anong ginawa nila? Nakipagsabuatan sa mga banyaga, nag-iimbita ng mga banyaga para mag-concert katulad ng Duran-Duran at lustayin ang pera ng bayan. Kaya araw-araw, minuminuto, segundo, binabastos ng Bangag na gobyernong ito ang mga bayani, hindi lang si Rizal. Di ba? Anong sabi ni Rizal? Mag-aral kayo. O, parang gano'n ang konteksto. Hindi naman eksaktong ganito. Di ba? Ang mga bata dapat nag-aaral, ang mga kabataan dahil ang edukasyon ay susi ng pag-unlad o pagbabago. Paano mag-aaral ang bata kung kumakalamang sikmura? Walang makain. Paano mag-aaral ang bata kung walang pamasaya ang mga pamilya nila, tatay, nanay nila, walang trabaho? Dahil, incorporate na natin yung ating vlog, dahil yung budget, ang national budget ay inilagay sa buwaka ng inang ayuda-ayuda. Kaya yung mga press release dyan ngayon, oh wow, 194 billion daw ay vinito ni Bangag. Uy, ang galing-galing. Okay, ang galing-galing. Akala ng mga mangmang o mga bangagan na trili mangmang. You know, hindi naman lahat active sa politika or nagbabasa, kawawa nga yung mga yan. Lahat ng mga bangagan at pulawan, oy, tignan nyo, ang galing-galing ni Bangag. Di ba? May binito na 194 billion. Pero hindi nila iniisip na according to our magaling na abogado, andyan si Attorney Vic Rodriguez, andyan si Attorney Harry Roque, at iba pang mga abogado na nagbigay ng statement na pwedeng ibalik yung binito niyang 194 billion na 168 yata, the 168 billion yata is unprogrammed funds. Ngayon, pwedeng ibalik yan after ng press con na yan through supplemental budget. Diba? Yun ang
Yun ang paliwanag ng ating mga magagaling na abogado. So, syempre, kapag ikaw ay tindera lamang sa palengke at hindi ka naman active sa mga politikang usapin at hindi mo alam, di ba, lolokohin ka talaga ng media dahil kasabwat nila, uy, ang galing-galing, binito ni Bangag ang 100 total of 194 billion. But hindi pinaliwanag sa inyo na pwede pala namang ibalik yan after mag-picture-picture, after magpirma-pirma. At hindi pa rin pinondohan ang PhilHealth. Paano magiging susi ang mga kabataan sa pagbago o pagbangon o betterment ng Pilipinas kung yung health nila ay declined, bagsak, hindi man lang, walang pang vitamina, ano pa, pang ano-ano, di ba? Kaya ito mga kababayan, kailangan nating araw-arawin itong ipailiwanag sa inyong mga anak na hindi na nakikita nyo sa mainstream media, lalo na dahil mga magkakasabwat sila. They failed to explain detalyado, mga trabaho yan eh. Di ba? Ang trabaho ko dito, magmura lang sa mga buwakan ng inang yan eh. Ipaliwanag kung ano yung 194 na binito nila, hindi lang headline. Ang galing-galing ni Bangag. Binito ang 194 billion. Galing. But, without explaining, sa ating mga palangga, na nandoon pa rin yung, how much is that? Yung how much is that? 26 billion? Okay? Yeah, 26 billion para dito sa ayuda na ito, sa AKAP na ito. Okay? AKAP, AX na yan, na ang